Sigurado si NBI Director Attorney Melvin Matibag na mayroon talagang nakausap na assassin si Vice President Sara Duterte para ipapaslang ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, may tinututukan na umano silang persons of interest na posibleng magbigay ng impormasyon tungkol sa banta. Si Jeremy Piscano sa detalye. 100%. Ganyan kasigurado si National Bureau of Investigation Attorney Director Melvin Matibag na may nakausap na si Vice President Sara Duterte na assassin na papatay umano sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Batay sa online conference kung saan isinagawa umano ng Vice Presidente ang pagbabanta. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente? Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na mayroong kinausap. Anong percentage po? 70%? 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya ay may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap. Tinututukan na ng NBI ang ilang person of interest sa patuloy nitong investigasyon sa umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may mga lead ng sinusundan ng ahensya at may mga taong maaaring makatulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng umano'y nakausap ng pangalawang Pangulo. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Nilinaw naman ni Matibag na ang mga persons of interest ay hindi nangangahulugan na sila na agad ang umano'y nakausap ng Vice Presidente sa umano'y assassination plot. Tumanggi muna magbigay ng karagdagang impormasyon si Matibag dahil patuloy pa umano ang investigasyon. Pero nauna nang sinabi ng NBI Director sa isang ambush interview noong April 30 na kasamang aktibo at retiradong membro ng AFP na mga kabilang sa security group ni VP Sara sa mga inimbestigahan ng ahensya. Samantala, sinabi rin ng NBI Director na sinuro ng Special Task Force ang isang dokumentong iniuugnay sa self-confessed former Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Ayon sa dokumento, inaprubahan umano ni Duterte ang anti-drug operation at inutusan ng mga operatiba na kidnapin at ilibing ang mga target sa halip na barilin upang maiwasan ang atensyon ng media at maituring na lamang silang nawawala. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa sa pagbasa ng dokumento dahil hindi ito permado, walang notaryo at hindi rin umano ginawa sa ilalim ng panunumpa. Pero paliwanag ni Matibag na karaniwan sa mga law enforcement agency ang pagsusuri ng mga open source intelligence bilang posibleng leads kahit hindi pa ito itinuturing na beripikadong ebidensya. Inisa-isa rin ni Matibag sa impeachment court ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte para isagawa ang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad at alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Death Squad na pumatay ng mga tao through EJK. Ibig sabihin po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano. Dagdag pa niya, may malawak na network ang Vice Presidente. Nagmamay-ari rin umano ang pamilya Duterte ng mga baril. May pinansyal na kapasidad din ang Vice Presidente para isakatuparan ng pagbabanta. At meron itong Vice Presidential Security Group na kaya umanong tumugon sa anumang utos ng pangalawang Pangulo. Ayon pa sa NBI, kabilang sa ginagawang investigasyon ng task force ang tuloy-tuloy na surveillance, pagmomonitor ng mga banta sa social media, pakikipag-ugnayan sa mga foreign counterpart, at teknikal na pagsusuri sa mga nakalap na ebidensya. Jeremy Piscano para sa Bayan.